contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Isang subdivision sa Caloocan naputulan ng supply ng tubig dahil umano sa hindi pagbabayad ng ilang residente. Ang hindi raw kasi nilang pagbabayad, kinukonsente pa ng isang pulis na naman. Narito ang report. Aabot ng halos 300 residente ang naninirahan sa Silver 8 Bridge Treasure Subdivision sa Caloocan City. Lahat sila pinutulan ng supply ng tubig simula noong nakaraang buwan. Limited na yung paglalaban namin, yung pampaligo namin. Tapos ang mahal ng ano namin sa isang araw, nakaka 50 pesos kami per day. Pang ano na lang yun, ipunin din para pagbuhos-buhos kung ano. Mula pa ng 2001, ang Silver 8 Water Cooperative ang namamahala ng supply ng tubig dito. Base sa nakuha nilang permit sa Maynilad, kapalit ng otorisasyon, magbigay ng submeter sa mga residente, sila naman ang mananagot sa Maynilad. Pagdating sa bayaran, ang problema, lumalakas umano ang loob ng ilang residente na hindi magbayad. Isang pulis daw kasi ang kumukonsente sa mga ito sa pamamagitan ng pagiging supplier ng tubig. Buwan ng Agosto noong nakaraang taon, nang putulan ng tubig ang nasa 14 na bahay dahil sa hindi pagbabayad ng kanilang bill na umabot sa halos 47,000 pesos. Ito ay matapos umano ang 3 buwang palugit na ibinigay sa kanila. Isa na rito si Jefferson Makiling. Katwiran niya, hindi daw nagbabayad ang mga miyembro. Out of 120 connections, 10 lang hindi nagbayad. 120 connection. Sasabihin mo hindi ka nakabayad doon sa Maynilad. Paliwanag naman ng kooperatiba, lumolobo naman ang bayarin ng mga ito dahil sa penalty. Base raw kasi sa napagkasunduan ng regulasyon ng subdivision, times 2 ang babayaran ng sino mang hindi makapagbayad ng tubig lalo't umabot na sa due date. Pinadlock muna namin as a warning para sa kanila na hindi nga sila nakabayad ng tubig. Ngayon, etong grupo nila, PO2 Sani Payumo, ang isa sa kanila ay Lupon sa barangay, ay nag-usap-usap sila na tulungan yung mga naputulan na tanggalin yung lock. Sa halip daw kasi magbayad kay PO2 Sani Payumo, na isa ring residente ng subdivision na lamang daw bumili ng tubig ang mga nasabing residente. At itong si Sani Payumo, hindi rin tinatanggap yung policy namin. Ngayon, itong mga subscriber, ayaw nilang bayaran yon. Inireklamo nila kami sa barangay dahil hindi raw makatao yung policy namin na yun. Nilagyan niya na ng direktang connection yung mga naputulan. Nilagyan niya ng hose mula bahay niya hanggang dun sa bahay ng mga naputulan. Ora mismo, inikutan ng Bitag T3 ang inirereklamang pulis para kunan ng panig. Sa halip, nanindigan pa ito na ang kanyang ginagawa ay isa raw pagkakawang gawa. Yun naman ay akin ay tulong. Dahil ako naaawa ako sa tao. Dahil nagbabayad yung tao na bayaran lang yung konsumo sa tubig. Paano kung masasabing nilalabag ang policy nila? Wala naman silang nilalabas na policy. Ang ikinaiinit ng ulo ng kooperatiba, mismo si Payumo raw hindi daw marunong magbayad ng tama. Bali, simula nung kinabitan niya yung mga naputulan, hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagbabayad ng tubig sa amin. Ito ay nagkakalaga ng 2,000. Ngunit kahit kami, kine-question din yon kung bakit sa dami ng sinusuplayan niya, ganun lang yung bill niya. Nang kuri ng Bitag T3 ang atensyon ni PO2 Sani Payumo ukol dito, tila agad itong nagbayad at personal niyang dinala sa aming tanggapan ang mga resibo ng pagbabayad. Huli kong nakitang bill ay September pero walang nakalagay na reviews na utang. Kaya nung magbayad ako ng bill ko ng October, tinanong ko sa kanila kung saan nila nakuha itong resibo na yung amount na ito. Nung pala meron ng penalty na 50. Sinabihan ko yung treasurer na magbabayad ako ng tubig, hindi ako pinansin. Kaya kinabukasan na ako nakapagbayad. At si Merlita Olores ang nakatanggap ng bayad ko. Talagang ako, wala nang utang.
Pero pagdating sa usapin na di otorisadong pagbebenta ng tubig sa kanilang lugar, maging ang presidente ng subdivision, wala raw magawa sa pagmamatigas ng pulis. Talagang sa totoo lang, hindi ko na kaya sa ngayon, kaya kami nangihingi ng tulong sa inyo. Hindi ko na kaya dahil wala nang sumusunod sa akin. Ang ilang residenteng may utang, nagmatigas pa rin sa hindi pagbabayad ng tubig. Ay, yun nga, inaano namin kung kailan may babalik. Ang dapat gawin yan, ang utang ay dapat bayaran. Iyon, mismo. Kapag ang utang hindi binayaran, magkakaroon ng interest, serbisyo na idinulot sa inyo, bayaran nyo. Ngayon, kung may pasimuno dyan, tulad ni Payumo, na nagbayad din naman daw, pero lumakas ang loob ng iba na ayaw na magbayad, Payumo! Kumbinsihin mo magbayad na sila. At nang sa gayon, hindi na kalbaryo yung buhay ninyo dyan. Eh, kung gusto ho ninyo na libreng tubig, punta kayo ng Pasig River. Sumalo kayo doon o sa Manila Bay. Libre yung tubig doon. Yung nga lang, nakakalason. Patay. Kung gusto ho ninyo, ginamit ho ninyo yung tubig na yan, bayaran ho ninyo, di ho ba? Gumamit ho kayo ng kuryente, magbayad. Kaya wag yung puro libre. Wala na libre ngayon. Diyos ko po.